Pinagpalang araw po para sa ating lahat. Alam niyo po, maraming tao po ang pumaparito. Dahil ko nakakausap, nakakamayan, nakangiti. Pero mararamdaman mo sa kanilang mga mata at sa kanilang mga pananalita na mayroon silang pait na daladala. Na parang sinasabi lang, ako, ang dami kong kabiguan. Bigo ako sa trabaho, o kaya naman bigo ako sa asawa, bigo ako sa pamilya, bigo ako sa komunidad. Yung mga kabiguang hindi mo masabi pero umiiyak ka sa iyong puso. At nagsasabi pa na, may gamit pa ba ako sa Diyos? Kaya minsan nahihiyan na nga akong mag-service eh. Kasi iniisip ko, magagamit pa talaga ba niya ako? Alam mo ninyo, may maganda akong balita sa inyo. Pakinggan ninyo ang mensaheng ito at panoorin natin sama-sama at makikita po ninyo, may sikreto po ang Panginoon Diyos para sa atin. At hindi lang sikreto, pagpapalang tiyak ako na magpupuri tayo at magpapasalamat tayo sa kanyang kagandahang loob. Pinagpalang gabi po para sa bawat isa at gayon din sa mga nasa online. And alam niyo po, napakabuti ng Diyos sa atin that we're celebrating this month, buong month na to, we're celebrating our 42nd anniversary dito sa CCF. Coming from the ordinary people, God is accomplishing extraordinary because He is our extraordinary God. Alam niyo, mapanghamon po ang panahon. Hindi ko masasabing masama yung panahon kasi bagamat maulan, hindi ibig sabihin masama yung panahon. Kasi yung kasamaan at kabutihan ng pangyayari o ng panahon ay depende sa ating kalalagayan ng puso. Kasi kung tayo, mahal natin si God, lahat ay mabuti. Kaya all things work for good for those who love God and walk according to His purpose. Kaya ito pong panahon na to, bagamat maulan, mabuti ito. Di ba? Kung mahal natin si Jesus. Amen? Now, alam po ninyo, nakaka-encourage po kasi there was a book written by Vance Havner. Ang title po ay Pepper and Salt. Itong sabi niya, my father was faithful to the house of God. Napakatapat ng tatay ko when it comes to the gathering of the church in the house of God. When he felt like it, kahit gusto niya to, or when he did not, when the preaching was good and when it was not, my father was there. Hindi issue kung maganda yung preaching o hindi. Ang issue, I want to go, my father is going there or was going there for the Lord. Ganyan, yan ang kanyang isip. Then, sabi niya ito, tinuloy niya, whether the weather be good or whether the weather be hot, whether the weather be cold or whether the weather be not, whatever the weather, he weathered the weather, whether he liked it or not. No, ang sarap, no? Kasi tinan nyo, yung panahon lang natin, iba, kinakabahan na kagad, ayaw na pumunta. Pero hindi, we weather the weather because we have an extraordinary God. Amen? And alam niyo pang nakakatuwa, another thing I like about Dad at church, sabi niya, he did his sleeping at home. He never used the church for an adult nursery. Diba? Hindi ko to tinutukoy yung mga natutulog sa ibang service yun. Ang punto ganito, huwag nating i-judge yung mga nakakatulog during the service. Minsan kasi sobrang pagod, sa trabaho, o kaya iba naman umiinom ng gamot, kaya nakakatulog sila. Kaya hindi ho yun ang ibig sabihin. What we're trying to say is that, yung bang iba talaga intentionally pumunta rito dahil malamig at masarap matulog. Yun tinutukoy natin. Okay? So, hindi lahat. Okay, so, let's continue now with our series, Ordinary People, Extraordinary God. Ilan sa inyo nandito nung last Sunday? Can I see your hands, please? Oh, praise God. Ilan dito yung wala? Wala nung last Sunday? May mga ilan. Pero huwag kayo mag-alala, hindi naman masamang wala kayo dito, pero praise God for coming. Maybe this is your first time, we welcome you. Now, alam niyo po, last Sunday, there was a wonderful, parang reminder, napakagandang paalala. Nakita natin sa buhay ni Epaphras na ang Diyos gustong-gusto niyang gamitin mga ordinaryong tao. Ano po, mga tao na para sa kanyang extraordinary purpose. No, hindi natin kailangan ng mga sikat o magkailangan natin maging sikat para gamitin ng Diyos. Hindi natin kailangan maging matalino kaysa sa lahat para lang gamitin ng Diyos. Hindi natin kailangan maging gifted tulad ng ibang tao. Hindi natin kailangan maging extraordinary because our God specializes in using ordinary people. Amen po? Sobrang, hindi kasi siya yung extraordinary. Kaya nga, minsan, we with an earthen vessel, yun po ay pagkakataon natin lalong ma-demonstrate yung kapangyarihan po ng Diyos. And today,
meron po tayong mas challenging na issue. Yes, God can still use ordinary people. Ang tanong, can God still use ordinary people after they fail? Ordinary ka na nga, kulang-kulang pa, nagkamali pa. Isipin niyo po ng mabuti, ako bilang pastor, marami ako nakakamayan, marami ako nakakasalubong na tao. Minsan sa kanilang mga ngiti, sa likod nito yung mga sakit sa loob, na parang sinasabing nila, I failed my family. I failed in business. I failed in my work. I failed in my study. I failed. Meron sa likod nilang sabing, I failed in so many things in my life. Can God still use me? Kaya parang, pwede pa ba akong gamitin ng Diyos? And minsan may bumubulang pa sa ating mga tenga na sinasabing ganon, yes, God has forgiven you, but surely, He cannot use you anymore. Minsan, narinig yung mga bulong na yon. And kahit ako nakakarinig ko ng mga ganong bulong, dahil sasabi niya, karapat ka ba talagang gamitin ng Diyos? Di ba? Dapat ka ba talaga? Parang sa dami mong pagkakamali, sa dami mong napagdaanan. And alam niyo yung mundo natin, ang approach natin, yung mga ordinary people without extraordinary God, agad-agad ang kanilang ginagawa para harapin yung mga ganitong mga hamon. Anong ginagawa nila? Sabihin nila, yes, believe in yourself, brother. Believe in yourself. Di ba? Ganyan. Okay, just think positive. Huwag kang negatibo sa buhay. Or you're enough. Tama na yan, okay na yan. But to God, because we have an extraordinary God, ano sinasabi niya? Come on, believe in your God. Instead of believing in yourself, believe in your God. As in, fix your eyes on Jesus. Doon ka nakatuon kay Jesus. Apart from Jesus, you cannot do anything. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng Biblia sa atin. At itong maganda, you can easily see the difference. The world interprets failure through the lens of self. No, tinitingnan natin yan sa mata ng ating sarili. But the Christian interprets failure through the character of his God. Amen? Ang nakita natin, hindi, dakila ang Diyos ko. Yun ang dahilan kung ba't ang mga Christian punong-puno ng pag-asa, hindi dahil tayo malalakas. Ngunit dahil batid natin ng ating Diyos ay tapat. Amen po? Kasi yan ang kailangan natin panghawakan. Katulad doon ito, kamakailan lamang pinagdiwang natin yung tagumpay ni Alex Iyala. And praise God, no? Nakakatuwang isipin, wow, matagumpay niya, praise God, pinapalakpakan siya. Pero sa likod noon, hindi na naintindihan na the preparation, the journey he had para makamtan yung tropeyo ay matinding mga setbacks. Mga luha dahil sa pait ng mga sugat, pagkatalo, yung mga training na pinagalitan ka ng coach mo, yung mga training na para bagang ayaw mo na, gusto mo nang sumuko. But those are parts of his preparation to win that particular event. Di ba? Kaya sa mata ng Diyos, marami tayong setback sa buhay, pero sa totoo lang, yun ay bahagi ng ating formation upang tayo maging kagamit-gamit sa Diyos. Kaya dapat, wag nating tingnan lamang yung moment of victory. Understand the preparation that God had for us to achieve that particular moment. Kaya nga, ang paborito, isa sa bahagi ng talata na ating pinangahawakan ngayong gabi, ay ito po, I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Now, sino po ang subject ng talatang ito? Hindi si Paul, hindi ang mga Philippians, hindi kayo, hindi tayo, si God. Amen? Si God yung nagsimula ng trabaho, siya yung magpapatuloy ng trabaho, at siya rin ang magkukumpleto ng trabaho. Kaya laksan natin, sabihin natin sa katabi mo, alam mo, si God ang tatapos sa'yo. Ay, hindi, pangit na pakinggan. Hindi maganda pakinggan. Si God ang magpapaganap sa buhay mo. Amen? Siya ang magkukumpleto ng kanyang palatuntunan sa buhay mo. Okay po? Sa halip na tatapusin ka niya. Hindi maganda pakinggan. Anyway, our confidence rests in His what? In His commitment to hold on to us and complete the work He has begun. It's not about our commitment. It's not about the commitment of our parents. It's not about the commitment of the pastors to help us grow in our relationship with God. It is about our God's commitment to complete the work He began in you and in me. Amen po? Di ba, ang sarap pong isipin niyo na parang, gagamitin pa ako ng Diyos.
Committed si God to complete His plan in your life. Committed si God. Kaya don't ever give up. Kaya lang, itong magiging problema. Ang grace po kasi is never passive. No? Okay, gusto ko lang i-clarify isang bagay. Dapat maintindihan natin to. When we speak about God's extraordinary grace, hindi ibig sabihin that grace excuses sin. Hindi ibig sabihin, okay, gawin mo lang kahit anong gusto mo. Sa katunayan, itong sabi ng Titus, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Hallelujah! Praise God! So pwede natin gawin kahit ano. Sandali lang. Hindi ganun ang grace. Sabi niya, the grace of God is also instructing us to deny what? Ungodliness and worldly desires. Napansin niyo po ba? This grace trains us. At hindi lang yun. And sabi ganun, to live sensibly. It disciplines us righteously and godly in the present age. It transforms us. Kaya yung grace ng Diyos, hindi pa pwedeng, sige na, bahala na, kahit ano mangyari sa buhay mo. Hindi ganun. Kasi nalungkot po ako, there was a pastor na he was preaching. Hindi naman siya talaga necessarily pastor, but he just loved to preach. And alam po niyo, nalungkot ako. Sabi niya, in this ministry, everybody's welcome, sinners are welcome here. Ang ganda, ang sarap pakinggan. Ang sarap pakinggan. Kanya lang, sabi niya, there is no condemnation. Kung ano man ang kasalanan mo, it's okay. Just come. And alam niyo, na-realize ko that he was even using prostitute. And after using the prostitute, sinishare niya ng gospel. Wow, evangelistic. Pero hindi niya naintindihan anong ibig sabihin ng grace. Grace brings us to a new life. Amen po? Hello? Di ba? Alam niyo, hindi naman masaya ho ang mabuhay ng nasa kasalanan. Hindi ho nakakatuwa yun. And alam mo, the Holy Spirit, the Spirit in us grieves when we are doing things that are not pleasing to the Lord. Kaya nga, God's extraordinary grace restores ordinary people. Alam mo, isang bagay nakita ko sa Christianity na nakakatuwa. When Solomon gives us another beautiful picture sa Proverbs, sabi niya, for a righteous man falls 7 times and rises again. Alam niyo, napaka-practical ng Bible, no? Hindi niya sinasabi na ang righteous hindi na mahuhulog. Hindi, nahuhulog ang righteous. Ang diferensya lang, ang righteous, babangon ulit. Kung 7 beses na nahulog, 7 beses ang bumabangon. Bumabangon siya kaagad. Alam nyo, nakakatuwang isipin, ano? Na ang Christian hindi exempted from stumbling. Ang difference lang, ang Christian, bumabangon ulit. Okay lang na nakakapikit ka paminsan-minsan, pero gumigising ka pa rin pagkatapos ng service. O di ba okay yan? Kaya God, itong amazing sa grace, grace restores sinners, but it never endorses sin. So here's the big truth that we need to all understand. God's extraordinary grace restores ordinary people by continually transforming them into the faithful servants of His glory. Napansin niyo po? Transforming. Hindi lang ho ito behavioral modification. Binabago tayo as a human being, a new person. Now, alam niyo po, pero paano ho yun? Paano nangyayari yun? Ano yung pinaka-roadmap? Kaya ito ang ating aaralin. Yung pinaka-roadmap po, unang-una, para ho ma-experience natin yun ng lubos. Kailangan matanggap natin muna yung biyaya ng Diyos. Balikan ko lang ha, yung pag sinabi mo natanggap mo yung biyaya ng Diyos, una mong naintindihan, tinanggap ka ng biyaya ng Diyos. Okay? Ang pangalawa, siyempre, paano ka babalik sa Diyos kung wala ka namang unang pagsasama o pakikisama sa Diyos? So, makakabalik ka lang kung meron kayong unang ugnayan. Tama? Ngayon, saka ka makakabalik. In other words, that would be your default mode. Kung tayong mga Christians ay nadadapa, dapat ang default mode natin, balik tayo. Don't run away from God, but return to God. Run to God. Ngayon, hindi lang basta bumalik ka at praise God, I again experience the joy of my salvation. Hindi ganon. Hindi natatapos doon. But you are back and you are re-engaged in God's mission. Kasi may pinagagawa siya sa atin eh. Hindi naman tayo nabubuhay na parang walang direksyon o walang misyon. Kaya binabalik niya tayo sa pinaka-design as to why He saved us, as to why He created us. Kaya binabalik niya tayo doon. Sa 3 bagay. No? Samahan niyo po ako, sabihin natin ulit para maalala natin. Receive God's grace. Ulit. Receive God's grace.
return to God, and re-engage in God's mission. O ulitin natin ha, kasi parang hihina kayo, pa wala kang grace eh. Receive God's grace. Return to God. Ulit na. Ulit. Kita niyo yung mga sayawan natin kanina, di ba? Okay, ready? Receive God's grace, return to God, re-engage in God's mission. You see, by the end of this message, I pray na tayong lahat talagang makita natin, Lord, sobrang thankful kami for your grace. And wala pong kami ibang pasasalamatan kundi kayo lamang. At alam niyo po, nakakatuwa kasi God gave us examples sa Scripture para makita natin how it works. At ngayon, sa katauhan po ni John Mark. Sino nakakilala sa inyo kay John Mark? Okay, paano niyo na siya nakilala? Sa Bible, di ba? Sa Bible, di ba? And alam niyo si John Mark, siya po yung nagsulat ng Gospel of Mark. Pero saan nang galing itong tao na to? Now, alam niyo po, si John Mark, bago natin pag-usapan yung kanyang pagkakamali, yung kanyang failure, tingnan natin muna yung faithfulness ng Diyos nang tanggapin niya yung grasya o biyaya ng Diyos. He received God's grace. At tingnan niyo po parang magugulat kayo paano kumikilos ang Diyos. So, tingnan niyo po ang ginawa ng Panginoon Diyos. Una, listen, God's extraordinary grace always makes the first move. Si Lord muna ang naghanap sa atin, hindi tayo ang naghanap sa Diyos. Tandaan niyo, hindi tayo inintay ng Diyos umakyat sa langit. Siya yung bumaba sa lupa para maranasan natin ang kanyang biyaya. Nasusundan? Nasusundan. Now, tingnan niyo po ito ng mabuti ha. Now, tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon Diyos. Kaya itong bagay na to, obserbahan niyo na mabuti. Si Luke, hindi nagsimula sa failure ni John Mark. Hindi siya nagsimula sa restoration. Hindi siya nagsimula sa ministry. Saan siya nagsimula? Nagsimula siya sa biyaya ng Diyos. Basahin natin itong scripture. When Peter came to himself, he said, "Now I know for sure," tiyak na tiyak ako, na ang Diyos pinadala niya ang kanyang anghel at iniligtas niya ako mula sa kamay ni Herod at sa lahat ng mga Jewish people. Na ine-expect kasi nila eh. Now, ito na. And when he realized, nung nalaman niya na to, nagtatakbo siya sa bahay ni Maria na nanay ni John, na ang tawag ay Mark. Okay pa? Ang sabi niya, where many were gathered together and were praying. Now, just imagine this. Kung titingnan niyo yung talata, parang napakasimple. Para lang siya nagbigay ng travel detail. Mula sa pagkakatakas, dito siya pumunta. Now, pakinggan niyo unang-una sa lahat, para maintindihan, si Peter nakulong kasama ni James. Nung the night before, pinugutan ng ulo si James. Ang sabi ni, natuwa yung mga Jewish people, sabi ni Herodes, enjoy sila. Ngayon, bukas ikaw naman. Kung kayo po yung sinabihang pupugutan kayo bukas, makakatulog pa kayo? Naku, hindi na kayo makakatulog. Siguro isip, naku, paano kaya yung pugot sa akin? Palagare, tabak, ano kaya, pakarayom, yun, kung ano-ano, dami ang tatakbo sa isip mo. Ano kaya pwede mangyari? Di ba? Ang daming fear of the unknown. Surprisingly, ito si Peter, wala. Tatulog. Ang himbing ng tulog, ni hindi niya namalayan na nililigtas na siya ng anghel. Sabi niya, huy, halika na, sumama ka na rito. Ano na, naginip pa ako. And true enough, nakatakas siya. At doon niya lang napagtanto na yung anghel ang nagtatakas sa kanya. Ngayon, kung ikay nakatakas, saan ka tatakbo? Tumakbo ka na sa kagubatan para hindi ka na makita. Tumakbo ka na sa templo. Tumakbo ka sa marketplace. Tumakbo ka sa anumang lugar na hindi ka mahahabol ng mga sundalo. Alam niyo kung saan siya pumunta? Sa bahay ni Maria na nanay ni John Mark. Naunawan. So anong ibig sabihin nun? Tandaan nyo hindi aksidente na nalagay yung pangalan ni Maria diyan. Tuwing kayo magbabasa ng Bible, walang accidental detail sa Scripture. Importante lahat yon. Kaya lang minsan hindi natin pinapansin. Pag nakita natin, ay, ano ba yan? Wala namang kinuha yan. Hindi, may importansya yan. Kasi yung grace ng Diyos, tatanda natin, kumikilos na, wala pa si Mark, na hindi pa nagsisilbi si Mark kay Kristo. Paano nangyari? Isipin niyo mabuti Saan siya nakatira? Sa bahay ng nanay niya. Anong klaseng bahay yon? It's a place where grace is experienced. Paano ko nalaman? Isipin ninyo,
Doon nananalangin yung mga tao. You need encouragement? Go to the house of Mary. You need prayers? Go to the house of Mary. You need to see how God works and save people? Go to the house of Mary. Isipin nyo, si Peter doon tumakbo. Di ba? Kaya doon pa lang alam mo na itong paligid mo, pinapaligiran ka ng pamilya na nakakaranas ng biyaya ng Diyos. O, ano kaya ang experience mo? Di ba, kanyari sa bahay lang namin, nung hindi pa ako Christian, hindi magandang aming atmosphere. Walang biyaya sa bahay namin kahit kami mga reliyosong tao. Siyam lang kami magkakapatid, kaunti lang. Pero kung mag-uusap kami, nagsisigawan. Yung bang, pero ng ballpen mo, ito na ang ballpen mo, salamat! Yung parang galit kami sa isa't isa. Na-experience nyo ba yan? Walang ka-grace-grace. Buti pa kayo, ang sarap ng pamilya nyo, hindi kayo nagsisigawan, ano? Kami masaya, batuhan, sigawan, suntukan, gano'n ang mga sports namin. Di ba? Babae o lalaki, walang pinagkaiba. Hindi siya nakakatuwa. But just imagine na ang pinakalalakihan mo, mga taong nagmamahal kay Jesus. Naman, yung hindi aksidente na yung nanay mo, mahal si Jesus. Yung mga taong kapaligid mo, nararanasan nila answered prayer. Nararanasan nila how the Lord works. At yun na-witness lahat ni John yon. Pinili niya ba magulang niya? Hindi. Pinili niya ba yung mga taong pumunta sa bahay niya? Hindi. Pero doon mo maintindihan, God was at work para lang paunawa kay John that he is full of grace, pursuing him, showing him what God's grace is. Di ba amazing yun? Ang sarap naman, wow. Tapos ito pa, ang nakakatuwang nangyari. Tingnan nyo, yung pamana na iniiwan sa kanya ng magulang, kasi doon sila nag-worship, doon sila nagpe-pray, sa gitna ng persecution, andun ang mga testimonies ng God's faithfulness. Kaya kung meron tayong iiwang pamana kahit sa bahay natin, as in the greatest gift a parent can give, not a perfect home, but a Christ-centered home. Kung meron akong blessing sa Diyos, naging Christian ako at ng pamilya ko, papasalamat ako sa Diyos. Bakit? Kahit mga anak ko, pag may problema, pag-pray mo kami. Di ba, andali, pag may problema, pray ka agad. Hindi, may problema ka, ano ang problema? Binubuli po ako sa eskwelahan. Abay, gulpihin mo! Upakan mo! Sa totoo lang, ginawa ko din yon. In-advise ko rin yun sa pamangkin ko. Kasi nagkausap ko yung kapatid ko sa Canada, sabi niya, Tol, inubuli yung pamangkin mo. Naku, parali mo ng karate. Parang sapakin niya. Para maintindihan niya, hindi tayo basta-basta binubuli. Ganun ba? Sabi naman ng kapatid ko. Pastor na ako, ha? Tapos sabi niya, nung pag-pray na ako, pag-pray ko yung pamangkin ko, parang bubulong siya, ba't ganun ang advice mo sa kanya? Para ka naman makamundo. Di mo turuan mag-pray para makita niya kapangyarihan ko. At makita niya talagang ang Diyos ay totoo. O nga, no? Lord, sorry po. Kung ano sinasabi ko. Talagang may tama rin talaga ako bilang pastor eh. Agad-agad, tinawagan ko kay kapatid ko, Tol, patawarin mo ako. Mali yung in-advise ko sa'yo. Turuan mong manalangin ng iyong anak. Nang makita niya, ang Diyos ay totoo. Hindi turuan nga. Alam mo, nakakatuwa. Di yung anak naglalaro ng soccer football. Kalaban niya yun ang bubuli sa kanya. Di ito na. Sabi niya, Mommy, I'm afraid. Mommy, I don't wanna play anymore. Sabi ng mommy niya, no, you pray. We pray. Then let's pray. And they prayed. Alam nyo, for some reason, yung kalaban niya, nilipat sa ibang kategory. Kaya hindi na sila nagtagpo. Wala na ng bully. Uwi yung sabi niya, Mommy! God answered prayer! Tuntua siya. God heard my prayer. And alam niyo, because of that, yung bata, lagi nang lumalapit sa Diyos sa panalangin. And every time they discuss issues na may problema, the boy would often say, one of the boys would often say, if God answered our prayer in this area, then God can answer all our needs. That's the grace of God. Di ba? Kaya kahit yun nga sinasabi sa inyo, yung mga anak ko, sa awa ng Diyos, nakapagtapos sa sila lahat, except for one, na nasa residential training pa, pero ang bait po ng Diyos, they saw the grace of the Lord. Kaya nung anak ko sabi niya, Papa, paano kung convinced na ako walang Diyos? Huli na silang lahat. We witnessed it. You saw the grace of God, the truth of God. Not only in theory, but in practicality. Okay ba yan?
Di ba? Kaya doon pa lang maintindihan mo na kung ano pinaglalaban mo eh. Kaya lang minsan ganito yung nangyayari sa atin. So ito na si Peter, katok. Ano si Rhoda? Narinig niya, tumatawag si Peter. Di ba? Sobrang na-excite. Si Peter! Nagtatakbo. Si Peter nandito. Sabi ng mga tao doon sa loob ng bahay ni Mary, anong sasabi mo nung Peter ka dyan? Nakakulong si Peter. Di ba? Parang ano yan eh, kung sa kabilang bahagi, kung ito yung nangyayari, parang ganito, nagpe-pray ka, Lord, wag naman sana umulan para maka-attend ako ng service. Tapos, hindi ka lang umalis sa bahay. Ba't hindi ka umalis? Mag-online na lang ako. Muulan eh. Kala ko ba nag-pray ka? Ano ba yan? Di ba nag-pray ka nga, di pumunta ka. O kita mo, di walang ulan dito sa loob. Siyempre naman mo. Di ba parang ano yan, parang ito. Nagpe-pray ka, pinagpe-pray mo anak mo. Lord, pinagpe-pray ko anak ko, sana naman, mag-join siya sa amin. Biglang all of us natin, Ma, saan kayo punta? Sa service. Pwede ba sumama? Oh, yun ang nakain mo. Ba't ka sasama? Bakit pa sasabihin ka rin? Nagpe-pray ka nga. Ano ka ba? Masusunog ka doon. Parang ibang-iba yung sinasagot mo sa panalangin mo. Di ba? Minsan naman, yung asawa mo, pinagpe-pray mo. Sa Lord, yung asawa ko, talagang mahalin ka din niya. Sumama rin siya. Sabi niya, di ba may Bible study kayo ngayon? Oo. Sabi niya, bakit? Kasama ka ba? Oo, tigil-tigilan mo ako. Wala kang karapatan doon. Kinagpe-pray mo, tapos sinataboy mo. Huwag naman ganun. Di ba? Minsan alam nyo, ibang-iba yung ating ginagawa sa ating pinagpe-pray. Nakuha ninyo? Kasi nga, yun ang nangyari kay Peter. Kung sakaling pinagpe-pray na yung kaligtasan ni Peter, nung tumatawag na, hindi, nakakulong yun. Nagtatakbo. Ngayon, minsan, gusto ko naman silang ipagtanggol sa aking kaisipan at maging sa aking pag-aaral ng Scripture, yung mga Christians during the time, the reason why they were not expecting Peter to be released from prison, kasi they were not praying for the release. They were praying that God would strengthen Peter. Kasi sa kanila, amidst persecution, hindi sila natatakot mamatay, hindi sila natatakot usigin. Para sa kanila, they want to be faithful to the very end. Nakuha nyo? Anong punto? Either way, makikita ninyo yung grace ng Diyos. He is the God who gives us grace to overcome temptation. He is still the God who answers our prayer because of His grace. Not because of our goodness, not because we're worthy to receive answered prayers, but because our God is a very gracious God who answers our pleadings. Amen? Kaya nakakatuwang isipin, yes, that's my God. Hallelujah. Kasi dito, piniprepare na ni God si John. Nakita ni John Mark yon. Na-witness ni John Mark yon. Kaya God delights in preparing people long before He publicly uses them. He did not, as I've said, He did not choose His spiritual environment. He did not orchestrate Peter's visit. God did. Kasi yun ang grace ng Diyos. Preparing circumstances to help John Mark understand that God's grace pursues him. Now, ito nang nangyari. Ito pang nakakatuwa. In Acts 12:25, Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their mission, taking along with them John, who was also called Mark. Ano sinasabi dito? Diba, itong si Barnabas, si Peter, they were doing mission. Hindi ito basta-basta magsasama ng tao. Hindi ito para sabihin, sama ka, hindi kita kilala, pero sumama ka dito. Hindi sila ganoon. They will, titiyakin nila, yung isasama nila is worth the investment of their time. Worth the investment of cost ng pagmimisyon. Gastos kaya yan. Papakainin mo yan. Kung may pamasahe yan, bagastusan mo yan. Diba? Kaya pinipili mo yon. Nakikita mo, may potential to. Alika, sama ka. Ito, meron tong kinabukasan, sama ka. Talaga nakikita nila yon. Kaya dito pala makita mo na meron siyang Paul na tumutulong sa kanya na makita niya yung kanyang potensyal. Meron siyang Barnabas na tumutulong sa kanya para makita niya rin ang kanyang kakayanan sa ministeryo. Para ihanda siya sa maaring palatuntunan ng Diyos para sa kanyang buhay. Di ba? Yun pa lang ay makita niyo, wow, nakakatuwa naman. Kaya nga before John Mark ever took one step toward God, God had already taken countless steps toward John Mark. Di ba yan din ang katotohanan sa atin sa Christian life? Isipin niyo, sa buhay natin, pati kaligtasan natin, biyaya ng Diyos. Tingnan niyo lang po. Sa Ephesians chapter 2, ano sabi ng Bible? For by grace, you have been saved through faith, and not of yourself. It is the gift of God. Bakit kailangan yun? Bakit kailangan ganun ang kaligtasan natin? Halimbawa, kuya, ano pangalan mo? Chris. Si Chris. Ikaw, ano pangalan mo?
Andre. Tama, no? Andre. Halimbawa si Andre, may utang na 100,000,000 piso kay Chris. Grabe laki utang, no? Ngayon sabi ni Andre, dahil mabait naman sa tingnan, sabi niya, Sir Chris, okay lang po bang ipag-drive ko kayo? Maganda bang gawin yun? Magandang gawain? Sir Chris, gusto sana kitang bigyan ng sandwich, gawa ko. Araw-araw, binibigyan siya ng kung ano-ano. Talagang ginagawa siya ng mabuti. Sir Chris, after kong gawin ang lahat ng buting to, huwag niyo na akong singilin, ha? Tanong, mabuti ba yung pinagagawa ni Andre? Hindi. Napakaswapang niya. Siya ay manipulative. Ang laki-laki ng utang niya, 100 million. Tapos yung pagtulong-tulong lang, pagdadrive, paglilinis ng kotse, pagbibigay ng pagkain, sapat na? No way! Ganon din tayo sa Diyos. Ang utang natin walang hanggang kamatayan. Tapos gusto natin gagawa tayo ng mabuti, tutulong tayo sa kapitbahay, tutulong tayo sa mga nahihirap, tutulong tayo sa mga tao na nangangailangan. Para sabihin na, Lord, wag mo na ako singilin, ha? Hindi mo ginawa yung mabuti para sa akin. Ginawa mo mabuti para sa iyong sarili. Swapang. Hello? Kaya hindi kailanman na sa pamagitan ng mabuti nating gawa, maliligtas tayo. God has to give it to us. God has, by His grace, had to, talagang to grant us something that we do not deserve. A gift of salvation. Grabe, no? Kaya doon pa lang, alam mo na eh. Kaya wag nating mamalitin ibang tao. Grabe, Christian ba yan? Ba't ganyan yan? Nakakahiya naman yan. Christian pa naman yan. Alam niyo, minsan may ganun tayo eh. Kaya minsan pag nakikita tayo mga nasa Senado, yan ba Christian? Grabe naman yan. Huwag niyo naman silang husgahan. Ipag-pray niyo lang sila. Tulungan sila, Lord, tulungan mo naman po. Sabi niya, Christian siya, pero kung umasta siya, parang hindi. Tulungan mo naman siya, Panginoon Diyos. Pwede mo bang ikulong mo siya? Para naman matuto siya sa buhay. Hindi ka. Nagbibiro lang po ako. Pero pinagpipray natin sana magsisi siya, kung may pagkakamali siya, willing siya magbago, at kung sakali naman, Panginoon, hindi siya magsisisi, dalhin mo siya sa karapat niyang lugar upang matuto siya at makilala ka niya ng lubos. Are you following? Hindi naman kasi masama yung, minsan yung mga karanasan nating mapapait, yung pang nakakatulong sa atin makabalik sa Diyos, katulad ng prodigal son, nung malaman niyang gutom na siya at wala na siyang makain at halos kakainin niya na rin, pati pagkain ng baboy, doon niya lang na-realize mabait ang tatay ko. Doon siya nanumbalik sa tatay niya. Amen? So ganun din sa buhay. Kaya nga, alam niyo po, lahat ng to, it's not about our achievements, hindi to tungkol sa ating merit, hindi tungkol sa performance natin. Ano sinusulat ni John? Kaya pinapaalala ni John sa atin, we love because He first loved us. Yun ang grace ng Diyos, and that's basic Christianity. At hindi lang yon. God demonstrates His love toward us in that while we were yet sinners, He died for us. Diba, hindi siya namatay dahil mababait tayo. Minsan meron tayong ganung tendency. Ayoko pa lumapit sa Diyos, hindi pa ako ready. Na pag malinis na ako, pag okay na ako, papunta na ako kay God. Excuse me, ulitin ko lang, lagi ko itong ginagamit. Naliligo ka ba bago maligo? Meron ba ganyan dito? Naliligo muna bago maligo? Wala. Marurumi tayo, kaya lumalapit tayo kay God, hindi natin malinisan ang ating mga sarili. Hindi yung kailangan, maglilinis muna ako para linisin ako ni God. Hindi. Kaya nga kailangan lumapit sa Diyos kasi marumi tayong lahat. And that's how God saved us. Kaya wala tayong pagmamalaki kapag ibang tao medyo nag-struggle sa kanyang buhay, then understand them because they too are like us. Makasalanan din, nangangailangan din ng biyaya ng Diyos. Naunawaan? Kaya minsan mayroon tayong mga ganun, kapitbahay na ito, hindi pwede, hindi ito, karapat dapat maligtas. Napakasama na ugali. Ganyan din ang isip niya sa'yo. Napakasama mo rin ang ugali mo. Pare-pareho lang. But lahat tayo nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Kaya everything begins with God and grace always takes the first step. Kaya naman si Charles Spurgeon, for example, he's known to be the prince of preachers. Nakakatuwa ito, alam niyo ba? Minsan, siya po ay naglalakbay ng tindi ng snowstorm. Sa sobrang tindi ng snowstorm, hindi siya makapagpatuloy. Nakakita siya ng isang maliit na kapilya, doon siya sisilong. At nung sumilong siya, mayroong nagsiservice. Maging yung pastor, hindi nakarating sa tindi ng snowstorm. Pero meron pong isang mama doon, hindi ho marunong magsalita, hindi ho siya edukado, pero siya ang tumayo. Kasi wala namang choice. Siya lang ang tatayo doon para mag-preach. At alam nyo, nung nag-preach siya, shinare niya lang yung kanyang talata na nabasa, na alam niyang merong mensahe ang Panginoon Diyos. At ano nyo, look unto me and be saved.
And sabi niya gano'n, nakita niya si Spurgeon, ikaw, napaka-miserable mo. Tumingin ka kay God para maligtas ka. And that touched Charles Spurgeon. And that was the beginning of the spiritual journey of Charles Spurgeon that he became the Prince of Preachers. Amazing. Ano? Bakit ba? Dahil sa magaling yung mamang nagsasalta? No. It's all by the grace of God. Kaya nga, yung grace ng Diyos, yun ang simulain. Pero ito ang malungkot na katotohanan. Hindi ibig sabihin na kapag malapit ka sa grace ng Diyos, na-experience mo na yung grace ng Diyos. Kasi proximity to grace is not the same as receiving grace. Kaya nga kahit na nasa pamilya ka na ng Christians, hindi automatic na magiging, na ma-experience mo na yung grace ng Diyos. Parang, parang kahit na magbabad ka sa swimming pool at doon ka na manirahan, hindi ka magiging isda. Kasi kailangan magkaroon ka ng bagong nature. Naku po, kahit na manirahan ka na sa garahe, kailanman hindi ka magiging kotse. Kailangan magkaroon ka ng panibagong nature. Di ba? Kaya ganun din ang Panginoon Diyos. Kaya marami sa atin. Kasama ko naman yung nanay ko naman, Christian na eh. I think Christian din ako. I think. You think. Pero yun ba ang naisip ng Diyos? Kaya nga, tatandaan ninyo, grace is not inherited. You see, you have to personally receive Jesus Christ. You have to personally experience that grace. Because grace is not inherited. Because grace is received by faith. Hindi yung parang, kaya nakita natin, alam nyo, magugulat kayo, si John Piper is a very good preacher. I praise God for him. Pero isang malungkot na katotohanan, his son does not follow him. His son, parang ayaw niya ma-identify with Christianity. Ang pangalan pa naman niya ay Abraham. Di ba ang lungkot? Kaya nga kahit malapit ka na sa grace, hindi ibig sabihin automatic ma-experience mo ang grace ng Diyos. Kaya naman, napaka-importante. As parents, never stop believing that God's grace can reach your children. You run to God. You trust God. Marahil, iba sa inyo, you're praying for your son, you're praying for your husband or your wife, or maybe you're praying for someone close to your heart. Tandaan niyo to, if God could reach John Mark, if God's grace could reach Saul of Tarsus, God's grace can also reach the one you love, you've been praying for. Nagkikaintindihan tayo? Kaya, before we ever reach for God, God was already reaching for you, and that's grace. The mere fact, pinagpe-pray mo yung mahal mo sa buhay, grace ng Diyos yan. Nagkakaintindihan? Kaya tayo rin, alalahanin natin, Lord, grabe, ang dami mo na palang ginawa para lang abutin ako. Ang dami mo na pa. Imagine, John received so much grace. A godly home, a praying church, si Peter, si Barnabas, si Paul. Pero ito malungkot, no? How could someone with so many spiritual privileges still fail? No, kaya walang excuse ha. Huwag niyo isipin ako mo, oy, pastor yan, di na mahulog yan. Walang ganon. In fact, si Gordon MacDonald, sabi niya, kung merong kasalanan na hindi mo magagawa, ano yun? Sabi niya, immoralidad. The following year, he fell to his secretary. Walang exempted. Si David nga tingnan niyo yung record ng kanyang prayers and worship. Devotion. Nandun sa Psalm. Pero laglag din. Kaya nga, kahit ako personally, isa lang prayer ko palagi sa Panginoon Diyos. Hindi may isa lang, pero ito yung major na isang pinag-pray ko every day of my life. Lord, lead me not into temptation, but deliver me from evil. Hello? Kasi minsan yung isang bagay na maganda, konting tabig lang, pangit na. Nakakasira na sa'yo. Di ba? Yung bagay na akala mo wala naman, harmless naman, pero nagkamali ka lang ng pihit, masasaktan ka na. Kaya ito po yung napaka-importanting bagay. Pero no matter what, since we are not exempted from stumbling, always our default mode is to return to God. Yan ang second point. Return to God. Kaya bakit return to God? Kasi nga, hindi yan, parang walang exempted sa atin. Lahat nagkakamali. Mapapastor nagkakamali. Si Moses nagkamali. Si David nagkamali. Di ba? Si Paul nagkamali. Bakit tingnan nyo yung Bible? Mamaya makikita nyo rin. Lahat tayo nagkakamali. Bakit tingnan mo katabi mo, sabi mo, ang laking pagkakamali. Hindi. Bakit ako napatingin sa'yo, tutulog ka pa naman nakakahiya. Pero anyway, lahat tayo nagkakamali. Nakuha natin.
Lahat tayo nagkakamali. Now, itong nakakatuwa. God's extraordinary grace does not excuse our failures, but it transforms us through them. Binabago tayo sa pamamagitan ng mga pagkakamali na yon. Di ba? Hindi tayo parang okay, nagkamali ka, parang wala na. Hindi. Minsan ginagamit yun ng Diyos para sa ating kabubuti. Kaya ito po yung nangyari. Ano ba pagkakamali ni John Mark? Sabi niya, now Paul and his companions put out to sea from Paphos and came to Perga in Pamphylia. But John left them and returned to Jerusalem. Ano ginawa niya? Umuwi pa naman. Nasa mission sila. Iniwan si Paul at iniwan si Barnabas. Yung word na ginamit ni Luke, napakasimple. Left them. Went home. Pero alam niyo, yung word na ginamit ni Paul, mas mabigat. Ano sabi ni Paul? Who had deserted them in Pamphylia. At pag sinabing deserted, parang nag-awol ito. Di ba? Alam niyo, awol? Awol! Ay, di ba? Anong ibig sabihin? Itong awol na to, absent without leave. Wala man lang pasabi. Di ba yung kasama niya pag nag-absent without leave, parang, ano ba naman yun? Hindi man lang iniwan yung dapat trabaho, dapat ayusin. Dating mo, anong gagawin natin ngayon? Nasaan ang kanyang ginawang trabaho? Ba't mo nakakainis yung mga ganun, di ba? Bigla na lang wala. Parang hindi na nagpapakita. Parang he deserted you. Parang hindi nakakatuwa yun. Nakakatuwa yun, parang meron kang tinatanong, meron kang inaalam, hindi mo siya makita. Di ba? Parang kang iniwan sa isang tabi na bahala ka na sa buhay mo. And that is exactly what happened to them. Kaya hindi na siya reliable to be with. Hindi na siya kaaya-ayang kasama. To the point na dahil dito, talaga nag-away pa si Paul at saka si Barnabas. Ngayon, marami nagsasabi, bakit mo siya kasi umuwi? Bigyan mo naman siya ng excuse. Baka na homesick. O baka naman, parang, siya, yung parang natakot siya. O baka naman, hindi niya gusto yung leadership ni Paul. Huwag niyong isipin yun dahil walang sinabi. Walang sinabi. Pagkatiwalaan na lang natin, basta amulis siya. Tapos. Di ba? Ngayon, ang malungkot, nag-away si Paul tsaka si Barnabas. Sabi niya, they vehemently argued. Pag sinabi vehemently, talaga matinding argumento yon. Matinding pakasalungat. Kasi sinasabi ni Barnabas, isama natin si John Mark. Hindi! Huwag natin isama yan. Pinagtaksila na tayo niyan. Iniwan tayo niyan. Hindi naaasahan yan. Hindi mo naintindihan. Meron siya pag-asa pa. Bigyan natin ng pagkakataon. Hindi nga! Look, away. Sige! Hiwalay ang kulay sa puti. Yun. Doon ka, dito kami. So naghiwalay na sila. Hindi sila magkagalit. Kaya lang, they focus on their callings. Si Barnabas is a man of encouragement. Kailangan na kailangan ni John Mark yun. Bata pa si John Mark, maybe he was not prepared to do mission yet. Pero si Barnabas, he saw something that Paul did not see. His potential, his future. Nakita niya na may pag-asa to. Kaya sinamahan siya ni Barnabas, and praise God for Barnabas in our lives. God uses people to build us up in order for us to return to God. Meron tayong mga Barnabas sa buhay. Marahil nanay natin, tatay natin, ginagamit ng Diyos bilang ating Barnabas. Marahil kapatid natin, marahil pastor natin, marahil D-group leader natin, marahil kaibigan natin. Kaya nga we treasure these people because those are people that God gave us para sa ganun matulungan tayo to get back on track. Naunawaan. Now, do you value your friends? Do you value your parents? Do you value your pastors? Do you value your D-group leaders? Minsan, inaaway pa natin sila. Yung magulang natin, inaaway natin, sila na yung nagmamalasakit. Sinisigawan pa natin magulang natin, sila na ang taga nagmamahal sa atin. Hindi lang sila minsan naiintindihan ng mabuti, pero walang nagmamahal sa atin na higit, kundi magulang natin. Tama? Andiyan pa kayo? Minsan, yung mga taong nakitanggap tayo despite who we are, minsan sila pa binabaliwala natin. Wag! Treasure them because they're gifts from God. Those are Barnabas in our lives. And that's the grace of God. Para lang tayo makabalik. No? Kaya wag niyo pong ipagwalang bahala ang mga Barnabas sa buhay natin. Siyempre, minsan nagiging Barabas sila, pero ang mahalaga, we just learn to accept that our God provides us people to help us in our walk with Him. Di ba? Kaya si Barnabas, he refused to let one failure becomes John's identity. Noong nagkamali ka, hindi ibig sabihin, you're a loser. Hindi na ganun. Hindi yan ang identity mo. Maybe you failed,
But you're not a loser. You're a child of God. You're a servant of the Lord. You have a great future. Kasi si Satan, accuser of the brethren yun eh. Yung sabi ni Satan, Satan calls you by your sin, but God calls you by your sonship. Kaya Satan says, you're a failure. God says, no, you're my child. Satan says, you're finished. And God would say, no, I'm not done with you yet. See what I will accomplish in your life. Di ba? Praise God, praise God. Pero hindi ibig sabihin na naman to, ine-excuse na naman sa sarili, okay, I can do anything I want, total, God's grace. No. Tandaan natin, sabi ni Lord, what shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? No. May it never be. How shall we who died to sin still live in it? Just as katulad ng binasa natin kanina sa Proverbs, the righteous man falls 7 times and rises again. You see, hindi to parang excuse na, hindi na. Ang totoo niyan, the Proverbs is telling us, we are celebrating perseverance, not permission. Nasusundan po? Kaya, alam nyo, it encourages us never to stay down. Yung sinasabi ni Solomon dito, don't stay down. It never encourages us to stay in sin. Nakakatuwa lang si John Newton. Kanina kinanta natin yung kanyang composition, Amazing Grace. Si John Newton, he never stopped grieving over his past as a slave trader. Kasi sobrang naintindihan niya yung pain na ginawa niya sa mga taong binenta niya para lang maging slave. He never excused it. He never joked about it. He never said, well, grace covers it. Instead, he spent his life, the rest of his life, preaching Christ and fighting the very evil he once participated in. Inalabanan niya talaga yun para matigil ang slave trade. At nung in-interview siya, itong lagi sinasabi, I am a great sinner, but Christ is a great Savior. Hindi natin minamalit ang kasalanan, pero tiyak tayo, mas dakila ang ating tagapagligtas. Naunawaan po. Kaya don't give up. Return to God. No, itong difference, no? Grace did not make him casual about sin. Grace made him grateful for Christ. Alam niyo si Peter, for example, kakatuwa rin si Peter. Kasi si Peter, he knew that he denied the Lord thrice. But God gave him another chance. Kaya naman, tingnan niyo ang attitude ni Peter kay Mark. Ano sabi niya? She who is in Babylon, chosen together with you, sends you greetings. And so does my son, Mark. Sino ang tawag niya sa kay Mark? Anak? Di ba? Parang hindi siya nahihiya. Huy, quitter yan. Huy, nang iiwan yan sa trabaho. Sabi ni Peter, ako rin. Iniwan ko rin si Jesus. Dininay ko rin siya thrice. But he never gave up on me. Kasi Mark, he is my son. Pag sinabi mo my son, sino ba sa inyo, pag anak nyo at may ginawang mali, hindi na kita anak, lumayas ka dito. Di ba? Kahit anong gawin mo, anak mo pa rin yan eh. Tama ba? Kaya ito, pag sinabi mo my son, I will never give up on him no matter what. Yun ang kanyang ine-express. Now, ito pang nakakatawa. Alam yung difference ng righteous and the wicked? It's not that one never falls. The difference, they know where to run when they fall. Because the righteous return to God. Amen? No, paano ba bumalik kay God? Paano ibig sabihin ng babalik ka kay God? Yes, I now am enjoying again the joy of my salvation. Hindi yung ganon. Meaning, you are now ready to re-engage in God's mission. Balik ka na ulit sa original purpose mo. Di ba? Ang Diyos di ka ginigyan. Parang si Jonah. Balik siya ulit sa calling niya sa Lord. Di ba? He re-engaged in God's mission. Si Moses, when he tried at first para i-deliver yung Israel, he failed kasi nga, he murdered one of the Egyptians. Pero nung na-restore na siya kay God, he re-engaged to his mission of delivering Israel from Egypt. Napansin niyo ba yun? Hindi nagbago yung planan ng Diyos. Andun pa rin. Balik siya ulit. Tingnan niyo ha? Tingnan niyo mabuti. Pag tingnan niyo yung programa ng Diyos, kasi ito isang bagay na katotohanan, huwag natin kakalimutan. God's extraordinary grace restores us. Bakit? So that we may faithfully participate again in His mission. Bakit importante yan? Imagine kung natapos yung kwento sa Acts 15, the man who quits. Di ba? No,
John Mark, the quitter. No, ang pangit pakinggan. Buti na lang, hindi tapos yung kwento doon. Buti na lang, yung chapter ng buhay niya, hindi natapos doon. Kaya marahil tayo nasa chapter of regret ng buhay natin. Maybe to some of us, a chapter of failures. A chapter of parang panghihinayang. Parang, sayang. Huwag kang mag-alala. Yung kwento mo, hindi pa tapos. And the writer, the author of our life story, sinasabi niya, I'm not done with you yet. Hintayin mo yung ending. And praise God, nung sa continuation ng kwento ni John Mark, ano sabi ni Paul? Aristarchus, my fellow prisoner, sends you his greetings. And also Barnabas, cousin Mark. Barnabas' cousin, Mark, about whom you receive instruction. Di ba? Sa kanya ka nakikinig. If he comes to you, please, welcome him. Oh, dati, ayaw ko si John Mark. Iniwan niya tayo. But this time, come on, welcome him. Grabe, no? Parang ang laking pagbabago. Buti na, hindi natapos yung kwento. At hindi lang yun, sa Philemon 20:24. No? Huwag nyo na ito intindihan kasi isa lang man chapter ang Philemon eh. Hindi 24:34, ha? Magkamali lang ito. Kasi, tulad ng sinabi ko sa inyo, nagkakamali rin tayo. Balik lang tayo kay God. Okay? So, sabi niya, as do Mark, Aristarchus, Demas, Luke, ang tawag sa kanya ni Paul, my fellow workers. Ha? Yung tinanggihan mo noon, fellow worker mo ngayon. Wow! Di ba? Now, huwag kayong magtataka para ang bilis ng mga pangyayari, no? Ganun lang, ang bilis lang. Hindi ho, 20 years ang lumipas. Kasi pag binabasa mo yung Bible, parang ang bilis eh. Pero sa totoo lang, maraming taon ang nagdaan. Hindi yan nangyari sa unang taon, sa ikalawang taon, ikatatlong taon, ikaapat na taon. Di, minsan ang tagal-tagal. Naalala ko nga, meron akong bina-Bible study, 5 taon, parang wala nangyayari. Pero praise God, when I look at them now, wow, they're so in love with Jesus. And they're ministering to other people. They're discipling. Di ba nakakatuwa, no? Para akala mo walang pag-asa, pero ang Diyos, hindi pa tapos sa kwento, tuloy-tuloy lang. Kaya sabi niya, he's my fellow worker. Hindi niya tinawag na the quitter, the disappointment, the unreliable one. No. He is my fellow worker. At ito pa, lalo nakakatuwa. 2 Timothy, only Luke is with me. Pick up Mark and bring him with you, for he is useful to me for service. What? Pero mo kung ikaw nagbabasa nun, sabi niya, totoo ba to? Na sobrang kailangan ako ni Paul? Di ba? Parang, alam niyo ba, yung mapakiramdaman mo lang na kailangan ka? Yung mapakiramdaman mo lang na somehow, you are needed, you are asked. Ang laki ata ng kasiyahan sa puso. Alam niyo, ako bilang tatay, pag nagre-request sa mga anak ko ng tulong, masaya ako. Kasi parang, minsan, pag numatanda ka na, feeling mo useless ka na eh. Di ba? Pero all of a sudden, sabi niya, Tay, ano masasabi mo dito? Ooh! Di ba? Wow! May niniwala pa siya sa akin! Di ba? Parang sarap pa rin pakinggan, di ba? Pero pag minsan di ka na tinatawag, parang wala kang kwenta, hindi kita kailangan. Wala kang maiaambag dito. Anong pakiramdam mo? Kaya minsan ikaw na nag-aalok eh. Ako, tulungan kita. Gusto mo? Okay lang, tulungan kita. Para may matulong naman ako sa'yo. Para ka lang kita. Tapos sabi, hindi. Parang, wala talaga akong kwenta. Di ba? Pero praise God, si Lord, hindi nagsasawa sa'yo. Sabi, tawagin mo si Mark, makakatulong siya ng malaki sa akin ngayon. Kaya nakaka-encourage ito. Parang, ang sarap naman na ang ating Panginoon Diyos, tinatawag tayo maging kasama niya sa trabaho. Ang tanong, why did God restore John Mark? Diba, bakit kailangan? Dahil ba nalulungkot siya? Para naman, kawawa naman to, sensitibo ito, kaya kailangan natin tulungan ito. Hindi. Bakit siya kinutulungan? Binababa ni Paul yung kanyang standard? Binababa ng Diyos yung kanyang standard? Hindi. Ang totoo niyan, itong sabi ng Lord, balikan natin ulit yung Ephesians ha. For by grace, you've been saved through faith. Okay na, ligtas ka na. So, patayin na kita para doon ka na sa langit. Ganun ba yun? Hindi. Anong dahilan ng Diyos? Bakit ito ginagawa? Because, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Noon pa man, ikaw ay aking masterpiece. At gagawin mo yung inihanda ko pa noon pa man. You are back to your mission. Alam nyo, narinig din naman tong kwento na to maraming beses. Ang totoo kong pangalan ay Rito Saking Jr. Junior ako kasi alam niyo mga tatay, pag nakita yung anak, ay, ang cute, Junior. Eh nung lumaki, ay, nakakata-cute. Ibigyan ng palawan na yan, ba? And malungkot, sa aming magkakapatid, ang tawag sa akin ay
Bobong. Ang layo, no? Ang layo ng palayo ko sa pangalan. Bakit? Kasi sa paniniwala ng tatay ko, dahil yung kuya ko, valedictorian, yung mga kapatid ko, mga honorable mention, at isa sa kanyang anak, horrible mention. Tuwing marinig ang pangalan, pinatatawag sa sa principal's office, may ginawang kalokohan. Kaya sabi niya, alam mo, bobong saking ka. Sa lahat ng saking, bobo ka. Hindi ho nakakatuwang pakinggan yun. Kaya total, naniniwala kay bobo ko, di bobo ko. Bahala kayo sa buhay ninyo. Kaya hindi ako naging mahilig sa pag-aaral ng elementary at high school, wala akong pakialam. Mabuti na lang, niligtas ako ng Diyos. And I praise God. Nung niligtas ako ng Diyos, parang pinakita niya sa akin, anak, you are my workmanship. Hindi kita niligtas para lang, okay na, mag-enjoy ka na, punta ka na sa langit. Kung gano'n ang plano ng Diyos, pinatay niya tayo kagad. Para sa langit na kagad. Pero hindi, I want to demonstrate to all people na meron akong magandang plano sa you are my masterpiece. I want to tell the world that what I can do to someone useless in the eyes of man to become useful and accomplish an extraordinary purpose because he serves an extraordinary God. Naintindihan po? Kaya yung tinanggal ko yung bo, isa na lang, bong! Ganyan. Para malakas ang dating. At nang sa ganun, pag narinig mo, ito na ang mensahe ng hari, makinig ka, mabuti! Huwag kang tutulog-tulog! sorry. Tulog ka na ulit. Pero, anong punto ko? Ang punto ko, yun ang dahilan kung bakit I want to demonstrate to you. Here is my exhibit A, John Mark, a loser, a quitter, but now, useful for the kingdom of God. Useful to the very eyes who rejected him, Apostle Paul. Di ba? Amazing si God. Amazing si God. Kaya nga naman, we don't serve to earn God's love. We serve because we have received God's love. Kaya dahil sa ganitong buhay, kung meron ako isang laging panalangin sa Diyos, Lord, help me to be more faithful. Kasi at the end of the day, yung mga titulo natin sa buhay, wala yan. Doctor, attorney, CPA, masteral, pastor. Pagdating ng end ng buhay natin, lahat ng titulo yan, useless yan. And the only title that will remain, you are good and you are my faithful servant. Yun lang manatitiling titulo. And enter into the joy of your master. Ano sa palagay niyo? Di ba? Kaya alam niyo, ang bait ng Diyos. Kaya kung mayroon pa nalang, Lord, please, help me to be faithful. Help me, O God, to always, Father God, as in exhibit your greatness, your extraordinary power, that people would know that my God is true. My God is powerful. My God is someone whom you can trust. Amen? Kaya nga, even David, sabi niya, I will kill you today so that people would know that there is a God in Israel. Di ba? Ang sarap nun, no? Kaya yung Goliath, wala yan. Kaya every time you encounter Goliath problems in your life, every time you encounter Goliath challenges in your life, remember this. This day, the world will know that there is a God here in the Philippines, and they are now, those who are following Him are attending CCF at the 6 p.m. service. O, di ba? Kaya tingnan mo yung katabi mo. Sobrang excited. Kaya, challenge yan para mapaalalahanan tayo. And friends, if Epaphras, as in reminded us that God delights in using ordinary people, John Mark reminds us that when ordinary people fail, God's extraordinary grace restores them. And tonight, we're blessed to hear a testimony from our sister na talagang sobrang, he exemplified, pinakita niya talaga yung journey na ito sa buhay niya. And let's listen to Claire Henderson. Let's give a clap offering to the Lord. Praise God, praise God. When I was growing up, I was blessed to be raised in a Christian home. Pastor si papa ko, social worker si mama ko, and from a young age, I knew all about Jesus. But later, when I left home for university, I walked away from the faith.
I wanted to live life on my own terms. And after growing up in a conservative home, I wanted to experience everything that I thought that I had missed out on. I also carried some hurt from the church. As a pastor's daughter, I often thought that people treated me differently. And I just kept drifting further and further away from the Lord. But while I was running away from Him, my parents never stopped believing in God. And they never stopped believing that God wasn't finished with me. My dad began to fast, and he fasted for 40 days, liquid only. My mom began to fast. She fasted for 21 days. And they believed that God was a God of second chances. Shortly after they finished fasting, on July 21, 1997, I attended a conference with my dad. Sa totoo lang, I probably just wanted to borrow the car or something. I was making sip-sip. So sumama lang ako. But God had a plan and a purpose. That night, the preacher spoke about coming back to God. And he asked us, what is holding you back? My cousin leaned over to me. Sabi niya, isn't it about time you came back to God? That's all it took. I made my way to the front of the altar. And before the speaker even reached me, I already cried my way back into the arms of God, my Father. I prayed a dangerous prayer. Sabi ko, Lord, forgive me. Forgive me, Lord. Lord, use my life. I asked Him, Lord, I don't want to just be a Sunday Christian. Just show up. Don't do anything all week long. Lord, use me. Let me serve you. May caveat ako. I said, Lord, please, no children. I told Him to use me. And you know what? Exactly 1 year later, my feet were here in the Philippines as a missionary. And now I've been here for 28 years. Thank you, Lord. It hasn't always been easy. There have been betrayals, abandonment, grief, serious health issues. But every season has just been a reminder for me that God's grace is way bigger than my weaknesses. I was so determined not to let the enemy have the final word in my life. As the song says, mine was a hard-fought hallelujah. You remember the prayer I prayed? Well, God definitely has a sense of humor because 3 years later, after I arrived in the Philippines, He called me to start a ministry called Helping Hands, Healing Hearts Ministries in Baguio, where we serve sick and vulnerable children. As part of that ministry, one day the hospital called me and they asked me to come in and see a newborn baby to see if I could bring her home and help her. I was, kilig na ako. I'm so, gigil talaga. I was so excited. I pulled back the blanket. And then I noticed that something was so different. This baby had no hands, walang kamay, walang paa, and walang bibig. The doctor told me, can you just take her home and let nature take its course? Sabi ko, Doktora, ganito na lang. I'll take her home and I'll see what God will do with her. We took her home. We fed her through a tiny tube in her nose, the whole way down to her tummy. And boy, she hated that tube. But through that, we fed her, we loved her, we prayed for her, and we believed that God had a purpose for her life. 3 years later, at 3 years old, we were able to find a surgeon who made a mouth for her right here in Manila. And a few years after that,
One of my staff noticed, magaling siya mag-drawing. Sabihin mo, paano yun? Wala siyang kamay. She used her nubs. And she was able to draw so well. So yung staff ko na yan, si Marianne, she entered her into an art competition. And the theme of the art competition was, love makes me whole, or what makes you whole? Mel did not draw her disability. Yung iba, they drew their cleft palate, parang the jigsaw piece was when they got it fixed. Magaling na sila. Si Mel hindi. She drew a forever family. And she won first place regionally, first place nationally, and third place worldwide. Diba? Soon afterwards, I know that the Lord saw her faith and heard her prayer. Soon afterwards, Mel was adopted by a beautiful, loving family in the U.S. Today, she is 18 years old, stunningly beautiful, has graduated high school, has passed her driving test, and she loves Jesus with all her heart. Hallelujah! Woo! That's what second chances look like. Not just for one little girl, but for me too. The girl who ran away from God became someone privileged to spend her life helping children find healing and hope and families. Today, we're even building a children's village near Baguio City so that we can say yes to even more children who need second chances, chances to survive, chances to have a second family. Along the way, God has allowed me to bear children, adopt children, foster children of my own. I have 7 in my family plus 1 bonus son, as well as the 30 children in Helping Hands, and as well as the thousands of children's lives that we have touched in the last 24 years. Praise God, at present, we have even completed 64 adoptions worldwide. That's 64 less orphans, now sons and daughters in their own forever family. Hallelujah. Last year, I received an award at Buckingham Palace from King Charles. When I met him, I thanked him. I said, what an honor it has been for me to serve God in the Philippines for the last 28 years. But what an honor it is also for me today to meet my earthly king. He tilted his head to the side and he smiled. And I knew I had planted a seed in his heart. I've never forgotten what Pastor Peter shared. If a commission from an earthly king is considered an honor, how can a commission from a heavenly king ever be considered a sacrifice? Maybe today, you are the one carrying regret. Maybe you've wondered, lumayo ka kay Lord. Maybe you think you've missed God's plan for your life. I stand here today as living proof that our God is a God of second chances. And when we place our lives back into His hands, He doesn't simply just forget our past. He redeems it. And He uses ordinary people to do extraordinary things for His glory. So if God is giving you a second chance today, grab it with both hands. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Before we pray for her, may I also invite her son and Noah and Mian. Yeah. But as they're coming, ito lang sa bagay na gusto ko maintindihan nating lahat. And I praise God that she experienced the grace of God and she has a father and a mother willing to fast for her
para sa mga Barnabas ng buhay niya. And she returned to God. Lahat yun, kilos ng Diyos eh. Amen po? And then, he re-engaged dun sa mission ng Diyos. Pero alam mo ninyo, bago natin siya ipanalangin, kausapin natin muna ang Panginoon Diyos individually. Ikaw, kamusta ka? Have you really accepted Jesus Christ as your Lord and as your Savior? Masasabi mo, I experienced His grace. At kung sakali naman na Christian ka na, pero somehow, you keep on living in your own ways, na wala talagang direksyon sa Diyos, why don't you just come back to God? And back to His mission. Huwag natin sayangin ang panahon. Ang bilis ng panahon, mapapansin ninyo. Parang lahat ng bagay like pera, mababawi mo yan eh. Pero ang nakaraan, hindi mo na yan maibabalik. Kaya habang nandito tayo sa ngayon, gawin na natin yung pinagagawa ng Diyos. So bago natin sila pag-pray, pwede po muna tayong yumuko at pumikit. Can we just pray for ourselves first? Kapatid, kung hindi mo pa kilala si Jesus, maging nasa na online, if you haven't accepted Jesus Christ yet as your personal Lord and Savior, may I challenge you, will you please be humble enough to admit that you need Jesus? Alam mo naman eh, kung wala kang pinupuntahan, sabi mo, Lord, ako po yun. Kung ikaw yun, taas mo yung kamay mo sa Panginoon Diyos, ako po yun. Yes, yes, hallelujah. Yes, thank you Jesus. Yes, hallelujah. Kahit nasa sa online. And as you raised your hand to God, sabi mo, Lord, salamat for dying on the cross for my sin. Salamat that you left the comfort of heaven to save me. At salamat, Panginoon Diyos, that when you died, you did not remain dead. You rose again from the dead. And salamat, Panginoon Diyos, that you even empowered us with your Holy Spirit in order for us to have a new life and truly experience the fullness of your grace. Salamat, Panginoon Diyos, for taking notice of us and for saving us. Thank you, Jesus. At para sa mga ilan naman sa atin dito, okay, so pwede nyo na ibaba yung kamay nyo, para sa mga dito na parang feeling mo na, oo, Christian na ako, pero nabubuhay pa rin ako sa sarili ko. Meron pa rin ako sariling plano, hindi ako napapasakop sa Diyos, at hindi ako engaged sa mission niya. Kapatid, balik ka kay Jesus. Hindi ka niya itataboy. He will always welcome you with an open arms. Kung ikaw yun, pwede mo rin bang itaas ang kamay mo sa Panginoon? Ako po yun. Yes, 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 yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. At ganun din sa online. Sa mga nagtisataas ang kamay, sabi mo, Lord, I recommitting myself to you. Thank you, Lord God, na hindi mo ako pinagsasawaan. Salamat, Panginoon, na hindi mo ako tinataboy. Salamat, Panginoon Diyos, that you are indeed the God of second chances. Hindi lang second chance, kundi third chance, fourth chance, fifth chances, oh God. Salamat that you have given us this infinite opportunity to come back to you, Lord. And Lord, salamat na hindi ka nagsasawa sa amin. At Panginoon, I surrender my life to you. Use me for your glory and honor. Hindi para mahalin mo kami, kundi dahil sa sobrang pagmamahal niyo sa amin. Salamat po, Panginoon Jesus. Thank you, Jesus. Ngayon naman tayo pong lahat ay magsitayo and let's pray for Claire and also for the family. Father God, we are so thankful and with one body, as one church, we lift up to you Claire and also her children. Lord, thank you for her love for the Filipinos. Thank you, Lord God, for giving her to us, helping those who have no parents, those who are orphans or sick, needing health care. Thank you, Lord God, that she's taking by faith, Lord God, to follow you, to accomplish your will. So I pray, Lord, please provide her everything she needs. And also the people that she's ministering to. Lord, give her everything she needs, whether it be a need, emotional, mental, Father God, physical, financial, oh God. Thank you that nothing is impossible with you. Will you please protect them from the attacks of the evil one? And help her, Father God, to always focus on you. That she will not be distracted with anything, Father God, of being offers from different places for her to be distracted from her mission. Lord, please cause her to be faithful to the very end.
And I pray also, Father God, to always cover them with your grace. Embrace them, O God, with your protection and with your grace, O Lord. Again, fill their hearts with joy in serving you. And Lord, and for the rest of us, I pray to fill our hearts with praises of you, so that when we sing to you, O God, when we praise you, we will praise you with all of our might, with all of our soul, with all of our hearts, for you deserve them, O God. In fact, you deserve more than what we could offer. Lord, we thank you for loving us, and I pray to bring blessing upon every family we represent. And let your name alone be given glory and honor in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen, amen, and amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to CCF Sunday Fast Track, where we ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio from Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating butihing pastor, Pastor Bong Saking, upang sagutin ang ating mga katanungan. Magandang araw, Pastor Bong. Magandang araw din sa'yo, Patrick. Handa na po kayo para sagutin ang ating mga katanungan. Sa biyaya ng Panginoong Hesus. Alright, maraming salamat, Pastor Bong. Para sa unang katanungan, paano namin malalaman na tunay nang na-restore ang isang tao at di na ito muling babalik sa kanyang dating gawi? Ayan. Alam mo, napaka-importante yung tanong na yan. When it comes to restoration, hindi naman yan automatic. No, when you come to God, it's like, okay, you were forgiven, but to restore mga trust, for example, yung reliability sa isang tao, it will take time. No, pero dapat may bibigyan mo na siya ng ganung chance. Hindi yung parang, matagal pa yan, papanoorin ka namin. Parang hindi. You help the person. Similar to John Mark, tinulungan siya ni Barnabas. Tinulungan siya ni Peter. How did I know na tinulungan siya ni Peter? Peter addressed him as my son, di ba? Kaya alam mong inalagaan siya eh. And kung babasahin mo, parang ang bilis nung bawat kabanata, parang isang upuan nabasa mo na yung tungkol sa kanya. Pero kung titingnan mo, 20 taon yun. 20 taon. So ang mahalaga, everybody has a chance. Tulungan tayo, carry one another's burden and fulfill the law of Christ. At ang heart natin is lagi to restore. Kaya sabi ng Bible, if you caught a brother in a sin, sabi niya, restore that brother gently. Kaya ang heart mo lagi is to restore. So kung ang tanong, pagtitiwalaan ko ba doon? Hindi ko man siya mapagtiwalaan pa ngayon, I still help him na makabalik siya sa kanyang footings. Nang sa ganun, ma-restore siya talaga. Alright, maraming salamat, Pastor Bong. Para sa ikalawang katanungan, may paraan pa bang maibalik ang tiwala at magandang reputasyon pagkatapos ng maraming pagkakamali at kabiguan? Example, Pastor Bong, mga nakulong at mga lumaya na o may mga record ng pagnanakaw o panloloko. Ayan, napakaganda ring tanong yan sapagkat, alam mo sa totoo lang, huwag muna isipin yung reputasyon na maibalik. Ang mahalaga, maibalik yung character. Doon ka mag-focus. And si God naman ang nagbibigay ng pagkakataon sa atin makabalik. For example, lahat ng mga hinirang ng Diyos, si Moses, nakapatay. Di ba? Parang wala na itong pag-asa, hindi na makakabalik. Si David, di lang nakapatay ng lunyana, tapos siya pa naging mastermind ng pagpatay, di ba? Sa asawa ng kanyang kabit. Di ba? Parang kung iisipin mo, ito mga tao lalabon to. Si Elijah, di ba? Na-depressed din. So, yung issue ng reputasyon, hayaan mo na yung si God doon. Basta mahalaga, when your character is once again rebuilt, no, the reputation will follow. Yan, the reputation. Pag kumaga, yung character ng bahala doon. And ang mahalaga, maayos ka muna sa Diyos. No? Yun ang pinaka-importante. Kaya every time na babalik ka sa Panginoon Diyos, always look at it not in the lens of self, but in the lens of God's character. Maraming salamat, Pastor Bong. Para sa ikahuling katanungan, posible ba tayong maging instrumento para magkaroon ng restoration sa isang toxic environment na kinabibilangan natin? Ayan, napasapurihin din ng Panginoon Diyos sapagkat ito po isang napakamakatotohanan tanong. Dahil, di ba, gusto mo man maging maayos, ang toxic naman na environment mo. And praise God, our calling as Christians, we are salt and light of this world. Sa toxic na panahon, nabubulok na lugar, wag mo sisihin yung nabubulok. Tanungin mo, gaano tayo kaalat? Hindi lang tayo, as Christians, as a whole. Paano tayo naging kaalat to stop yung korupsyon doon sa bagay na dapat nating ma-impluwensyahan. Same thing with the light. No? Yung parang, paano natin matutulungan na ma-expose yung mga
toxicity na ito na para magamot at magkaroon ng kaayusan at kalinisan. So, ang laki ng ating bahagi. Kaya hindi ito nadadaan sa dami lamang, kundi ang tanong, yung effectivity ng ating ginagawa. Kasi malungkot ako dahil minsan, ang dami ng bilang natin, pero the influence we have is very low, ang baba. Kaya yun ang challenge. Can we still influence and change the toxic environment? Of course. Kasi yun ang calling natin mula sa Panginoon Diyos. Not because we're good, hindi dahil magaling tayo, malakas tayo, kundi our God is great. Our God is extraordinary. Yeah. And we don't give up on people, sabi nga naman. So maraming salamat Pastor Bong sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.